Pagkatapos, muling nagkita ang grupo matapos mawala si Horo-Horo sa bundok ng ilang araw. Pagbalik niya, tila mas seryoso siya kaysa dati. Kahit naiinis sa kanya si Ren ng kaunti, nagpa siya ang grupo na magpatuloy na agad sa kanilang paglalakbay. Makalipas ang ilang sandali, narating nila ang lugar na sinabi ni Lily Rara, ang lumang Patch Village sa Mesa Verde. Inaasahan nilang makakahanap doon ng mahalagang impormasyon tungkol sa Patch Tribe at sa Shaman Fight. Pero pagdating nila, nagulat sila dahil puno ito ng mga turista. Habang nag-iikot sila sa paligid, may nakita silang lugar na may karatolang keep out. Nang subukan nilang silipin kung ano ang nasa loob, may ilang tao ang lumapit sa kanila. Agad silang nakilala ni Ren, mga tauhan sila ni Hao. Lalong naging tensyonado ang sitwasyon nang sabihin ng isa sa kanila na kahawig ni Yo si Hao. Doon unang nalaman ng iba na may koneksyon pala si Yo kay Hao. Pero bago pa nila maintindihan ng lubos ang ibig sabihin nito, sinabi ng mga tauhan ni Hao ang kanilang misyon. Inutusan daw sila ni Hao na subukan si Yo sa isang matinding pagsubok, at para gawin iyon, kailangan nilang patayin ang 4 niyang kaibigan. Isa sa mga kalaban ay isang lalaking nagngangalang Boris Tape's Dracula, na gumagamit ng espiritong vampire hunter na si Blomro bilang spirit ally. Sa simula pa lang ng laban, agad niyang kinagat si Lizard at pinabagsak si Ryo. Habang nangyayari ito, nagalit si Boris nang sabihin nilang mas mukha pang vampira ang kasama nila. Sa galit, pinatay ni Boris ang kakampi niya. Habang umaatake, biglang sumulpot si Ryo at nagpasyang siya ang haharap kay Boris. Gamit ang kanyang espada at ang espiritu niyang si Takaguro, ipinakita niya ang lakas na nakuha niya matapos ang pagsasanay. Kahit nagulat ang iba sa lakas ni Ryo, hindi pa rin naging madali ang laban. Unti-unting lumabas ang tunay na kakayahan ni Boris. Ginagamit niya ang dugo bilang intermediary para sa kanyang oversoul, kaya nagagawa niyang gawing ulap ng dugo ang kanyang katawan at gumalaw na parang nagte-teleport. Dahil dito, lalo siyang naging mapanganib. Habang naglalaban sila, ikinwento ni Boris ang kasaysayan ng kanyang pamilya. Ang ninuno niya ay si Vlad Tepes, isang mandirigmang nagprotekta sa kanyang bansa laban sa mga mananakop. Pero sa kabila ng kanyang ginawa, natakot sa kanya ang mga tao at tinawag siyang halimaw. Dahil sa mga kwento at takot ng mga tao, kumalat ang alamat na siya ay isang vampirang sumisipsip ng dugo. Dahil dito, itinaboy ang pamilya nila at napilitan silang magtago sa kagubatan ng Transylvania. Habang tumatagal, lalo silang inuusig ng mga taong naniniwalang sila ay mga halimaw. Sa gitna ng galit at kawalan ng lugar sa mundo, nakilala nila si Hao. Siya ang nagbigay sa kanila ng kapangyarihan bilang mga shaman at ng pag-asang makaganti sa sangkatauhan. Kaya nanumpa silang magiging tapat na tagasunod niya. Habang nagkukwento si Boris, ginamit niya si Lizard bilang hostage. Kinontrol ng espiritu niyang si Blomro ang katawan ni Lizard at pinilit itong hawakan ang sariling espada sa kanyang leeg. Nagbanta si Boris na kapag gumalaw si Yo, agad na papatayin ni Lizard ang sarili niya. Napunta sa alanganin ng grupo. Kapag lumaban sila, mamamatay si Lizard. Pero kapag hindi sila kumilos, papatayin naman sila ni Boris gamit ang kanyang mga talim na gawa sa dugo. Sa sandaling iyon, nagpa siya si Yo na magtiwala sa kanyang mga kaibigan. Sinimulan ni Ryo at Horo-Horo ang pag-atake para guluhin si Boris. Habang ginagawa nila iyon, kinausap ni Amidamaru si Blomro at sinubukang abutin ang kanyang kalooban. Nagtagumpay ang plano. Dahil sa kanilang pagkakaibigan at sa paniniwala nila sa puso ng mga tao at espiritu, nakawala si Lizard mula sa pagkakakontrol ni Blomro. Labis na nagulat si Boris. Hindi niya maintindihan kung paano nila nagawa iyon kahit napakadelikado ng sitwasyon. Para kay Ryo, kahit anong mangyari, hindi siya susuko, lalo na pagdating sa kanyang mga kaibigan at sa happy place na hinahanap nila. Samantala, inalala ni Ryo ang nakaraan nang siya ay nagpa siya na maging isang shaman. Humingi siya ng pagsasanay sa lolo ni Yo na si Yomei. Ngunit agad siyang tinanggihan ng matanda at pinaalis nang hindi man lang pinakikinggan ang dahilan niya. Kahit ganoon, hindi umatras si Ryo at patuloy siyang nagmakaawa na turuan siya. Habang nag-iisa si Ryo, biglang nagpakita ang espiritu na si Takaguro. Nagulat si Ryo dahil wala na itong galit kay Amidamaru at tila nagbago na ang kanyang ugali. Ipinaliwanag ni Takaguro na nang makontrol niya si Yo noon, napansin niyang may kakaibang epekto ito sa mga tao. Dahil sa kabaitan ni Yo, unti-unting nawawala ang galit at paghihiganti ng mga taong nakakasalamuhan niya. Naunawaan ni Ryo na may kakayahan si Yo na baguhin ang mga tao. Dahil dito, lalo siyang naging determinado na maging shaman. Sinabi pa niya kay Takaguro na kung magiging shaman siya, gusto niyang siya ang maging spirit ally niya. Sa bahay naman ng pamilya Asakura, nag-uusap si Namiki Hisa at ang kanyang ama tungkol kay Ryo. Alam nilang mapanganib ang mundo ng mga shaman, lalo na dahil sa banta ni Hao. Ngunit ipinaliwanag niya na ang pinakamahalagang katangian ng isang shaman ay ang lakas ng isip, ang paniniwala sa sarili at matibay na determinasyon ang tunay na pinagmumulan ng kapangyarihan.
Para subukan si Ryu, dinala siya ni Tanda sa Mount Sensu sa Okuzumo. Binigyan siya ng isang mahirap na pagsubok, kailangan niyang sundan ng agos ng ilog at akyatin ang bundok nang hindi gumagamit ng kalsada. Kung makarating siya sa tuktok ng patas, tatanggapin siya ni Tanda bilang estudyante. Kilala ang bundok sa alamat ng Eight-Headed Serpent, isang halimaw na sinasabing sanhi ng mapaminsalang baha noon. Habang umaakyat si Ryu, ipinaliwanag ni Tanda na sa mundo ng mga shaman, ang tunay na lakas ay nagmumula sa isip at paniniwala sa sarili. Kung makakarating si Ryu sa tuktok, ibig sabihin may sapat siyang determinasyon para maging shaman. Nang makarating siya sa tuktok, sinabi ni Tanda na ang alamat ng halimaw ay simbolo lamang ng Hii River, na minsang nagdulot ng matinding baha sa mga tao. Ngunit kahit ganoon, hindi sumuko ang mga tao, katulad ng determinasyon ni Ryu na ipagpatuloy ang kanyang pagsubok. Gamit ang kanyang bagong espada na Ami no Murakumo, natalo niya si Boris ngunit kasabay nito ay naubos ang kanyang mana at nawalan siya ng malay. Matapos ang laban kay Boris, gusto ni Yo na iligtas siya kahit kalaban ito, dahil para sa kanya, kapag pinabayaan nilang mamatay ang isang tao, magiging katulad lamang sila ng mga mamamatay tao. Ngunit bago pa nila magawa iyon, biglang may pumatay kay Boris, ang X-Laws. Isang bagong grupo ng mga shaman na pinamumunuan ni Marco, at gumagamit sila ng mga espiritong tinatawag na Archangels. Ang layunin ng kanilang grupo ay simple, lipulin si Hao at lahat ng sumusuporta sa kanya. Para sa kanila, ang mga taong sumusunod kay Hao ay walang karapatang mabuhay. Pagkatapos, hinarap ng X-Laws ang mga tagasunod ni Hao matapos matalo si Boris. Lumaban si Big Guy Bill, isang dating football player gamit ang espiritu ng kanyang 21 dating teammates at ang ataking big touchdown. Pero para sa X-Laws, walang dapat kaawaan sa mga kakampi ni Hao. Ginamit nila ang kapangyarihan ng kanilang Archangels at mabilis na natalo ang kalaban. Hindi nagustuhan ni Yo ang kanilang paraan. Kahit masama ang isang tao, naniniwala siyang hindi tamang solusyon ang pagpatay. Dahil dito, hinarap niya si Marco at pinigilan ng X-Laws sa pagpatay sa isa pang kalaban. Nagulat si Marco sa ginawa ni Yo. Para sa kanya, ang tunay na hustisya ay ang paglipol sa kasamaan. Ngunit para kay Yo, ang pagpatay para sa hustisya ay nagiging isa ring uri ng kasamaan. Sa kabila ng malaking agwat sa kanilang kapangyarihan, hindi umatras si Yo. Handang ipaglaban ang kanyang paniniwala kahit alam niyang maaaring matalo siya. Sa huli, natalo siya at nasira ang espadang Harosama. Sinabi ni Marco kay Yo na kung gusto niyang mabuhay, mas mabuting tumalikod na siya sa landas na iyon. Babala niya, sa mundong papasukan nila, ang mundo ng shaman fight, hindi sapat ang mabubuting intensyon lamang. Pagkatapos ng lahat ng nangyari, kalmado pa rin si Yo. Kahit nasira ang kanyang espada at muntik na silang mapahamak, masaya pa rin siya dahil ligtas ang kanyang mga kaibigan. Habang nagpapatuloy sila sa kanilang paglalakbay, papalapit na sila sa Patch Village, ang lugar na konektado sa shaman fight. Doon nila inaasahan na mas mauunawaan ang totoong laban na naghihintay sa kanila. Ngunit hindi nila alam, mas marami pang malalakas at mapanganib na kalaban ang naghihintay sa kanilang daraanan. Sa kabilang banda, dumating sina Ana at Manta sa Amerika upang hanapin si Yo. Habang papalapit sila sa Durango, sinabi ni Manta na kahit hindi pa rin niya lubos na iintindihan ang shaman fight, gusto niyang makita mismo kung paano ito mangyayari. Pagdating nila sa Mesa Verde, hinanap nila ang lihim na pasukan na sinabi ng ama ni Yo. Habang naguguluhan sila kung saan pupunta, may isang taong lumapit at nagsabing alam niya ang daan. Agad napansin ni Ana ang kakaibang presensya niya at nakilala niyang siya si Hao. Kahit mukhang kalmado ang usapan nila, ramdam ang tensyon sa pagitan nila. Ipinakita ni Hao na alam niya ang tungkol sa Ultra Senji Reiketsu, isang espesyal na libro na makakatulong para lumakas si Yo. Ayon kay Hao, masyado pang mahina si Yo para sa mga laban na darating, kaya kailangan nitong maging mas malakas kung gusto nitong mabuhay sa shaman fight. Hindi nagpatinag si Ana at sinampal pa niya si Hao. Sa halip na magalit, tila naaliw pa si Hao sa tapang ni Ana at sinabi nitong karapat-dapat talaga siyang maging asawa ng magiging Shaman King. Pagkatapos nito, ipinakita ni Hao kung saan nagpunta si Yo bago sila tuluyang umalis. Samantala, patuloy ang paglalakbay ng grupo papunta sa Patch Village. Nangamba sila sa nasirang espada ni Yo, ngunit hindi ito masyadong ikinabahala ni Yo dahil naniniwala siyang maayos din ito pagdating nila sa Patch Village. Habang papalapit sila sa kanilang destinasyon, may kakaibang pakiramdam sina Ami Damaro, na parang may tumatawag sa kanila. Doon nagsalita ang sugatang si Big Guy Bill. Kahit malubha ang kalagayan, sinabi ni Bill na hindi siya mamamatay ng ganoon kadali. Bilang kapalit sa pagtulong sa kanya, ipinakita niya sa grupo ang lihim na daan patungo sa Path of Truth, isang landas na dinadaanan lamang ng mga piniling shaman papunta sa tunay na lugar ng shaman fight. Pagdating sa dulo ng kuweba, nakita ni Yo ang isang napakalakas na presensya, ang Great Spirit, ang pinagmumula ng lahat ng kaluluwa sa mundo. Nang makita niya ito,
Nawalan siya ng malay dahil sa sobrang lakas ng enerhiya. Nang magising siya, nasa Patch Village na siya kasama ang Patch Officiant na si Silva. Ipinaliwanag ni Silva na ang nakita ni Yo ay isang pangitain, kung saan nagigising ang mga alaala ng mundo sa loob ng kaluluwa ng isang shaman. Ang Great Spirit ang pinagmumulan at pinagbabalikan ng lahat ng kaluluwa, at ang magiging Shaman King lamang ang may kakayahang gamitin ang kapangyarihan nito. Nagising rin si Horo-Horo, habang nalaman nilang ligtas din sina Ren at Ryo. Sa katunayan, ipinakita ni Ren ang kakaibang lakas ng loob dahil nagawa niyang tumingin ng direkta sa Great Spirit nang hindi nawala ng malay. Ngunit wala silang balita kay Lizard. Habang nagpapahinga sila sa Patch Competitors Village, nagulat sila nang makita nila si Ana. Sinabi niya na naroon siya upang palakasin si Yo. Habang nag-uusap, isang bagong shaman na nagngangalang Joko ang lumapit sa kanila at ipinaliwanag na ang susunod na laban ay isang team tournament. Kailangan ng bawat shaman na bumuo ng grupo na may 3 miyembro. Kung wala kang sapat na kakampi, hindi ka makakasali sa susunod na round. Ikinwento rin ni Joko na karamihan sa mga kalahok ay napabilang na sa 3 malalaking grupo, ang grupo ni Hao, ang Exlos, at ang Gandara. Ang mga leader ng mga grupong ito ay tinatawag na kami-class shamans, mga shaman na may napakataas na kapangyarihan. Dahil dito, nagsimulang mag-isip ang grupo kung paano sila bubuo ng kanilang sariling team. Ngunit biglang nagdesisyon si Ren na bumuo ng sarili niyang grupo kasama sina Horo-Horo at Joko, na nagdulot ng tensyon sa kanilang samahan. Naiwan sina Yo at Ryo habang naghahanap pa rin kay Lizard, na nawawala matapos ang mga nangyari. Sa kabila ng mga bagong problema at paghahati-hati ng mga kakampi, nanatiling kalmado si Yo. Para sa kanya, ang pinakamahalaga ay manatili ang tiwala sa isa't isa at patuloy na harapin ang mga hamon ng shaman fight. Ngunit malinaw na mula sa puntong iyon, mas magiging mahirap at mas mapanganib ang laban para sa pagiging Shaman King.